Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong pagbabalik eskwela, inaabisuhan ng publiko na maging maingat kontra monkeypox o mpox. Hinihikayat ang mga travelers na ugaliin ang paghuhugas sa kamay, wastong etiquette sa pag-ubo at pagbahing, at paggamit ng alcohol-based hand sanitizers lalo na tuwing bababa ng eroplano. Una nang nilinaw ng DOH na hindi airborne ang mpox, kung kaya't inaabisuhan lamang ang publiko na sundin ang proper hygiene upang maiwasang mahawaan ng mpox. Samantala, hindi naman tutuloy ngayong Miyerkules, June 11 ang pagpresenta ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y bunsod ng naging botohan sa mosyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na i-remand ang kaso sa House of Representatives. Narito ang ulat. Makaraan ang ilang debatihan sa plenaryo matapos na formal na manumpa bilang senator judges ang 22 senators nitong Martes para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ay nagkaroon ng isang mosyon na i-remand ang kaso sa House of Representatives. Ang mosyon ay nihayi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na inamyendahan ni Senator Alan Peter Cayetano dahil umano sa mga usapin na kailangang linawin. Gayunpaman, nakasaad din dito na hindi nangangahulugang ibinabasura na ang naturang kaso. Sa naganap na botohan, 18 sa mga senador na tumatayong hukom ang pabor na maibalik ito sa Kamara, habang 5 senador naman ang tumutol. Ang 5 tumutol ay sina Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, Senator Grace Poe, Senator Sherwin Gatchalian at Senator Nancy Binay. Bunsod nito ay kinumpirma ni Senate President Francis Cheese Escudero na tumatayong presiding officer ng impeachment court na hindi na rin matutuloy ngayong Miyerkules ang nakatakdang presentasyon ng Articles of Impeachment. Samantala, pumalag naman ang Makabayan Bloc sa naturang desisyon sapagkat anila ito ay labag sa konstitusyon kung saan kanila umanong inililihis ang tamang proseso ng saligang batas. Bukod sa wala umano itong legal basis, ay isa rin umano itong pagtalikod ng Senado sa kanilang constitutional duty na litisin ang mga impeachment case. Ganito rin ang naging posisyon ni Representative-elect Laila de Lima at ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Kaugnay ng kaganapan ay nag-issue na ng writ of summons ang impeachment court laban sa Vice Presidente, kung saan binibigyan ang nasasakdal ng 10 araw mula sa pagkakatanggap ng summon na tugunan ang mga aligasyon laban sa kanya. Ang prosecution naman ay mayroong 5 days para sumagot sa tugon ni VP Sara. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kinumpirma naman ng Philippine Consulate General sa Los Angeles na kabilang ang isang Pinoy na naaresto sa isinagawang immigration operation ng mga otoridad sa Los Angeles, California. Itinanggi nito na hindi siya kasama sa raid na umiiral sa LA, bagkus naaresto umano siya dahil isa ito sa mga operasyon ng Immigration at Customs Enforcement at dati nang nakakulong at nahaharap sa kaso ng pagnanakaw at rape. Inaasahang madedeport ang Pinoy matapos ang kanyang sentensya. Sa ngayon, walang pulang Pilipinong naiulat na naaresto mula sa mga protesta at sinasabing nasa mabuti umunong kalagayan ang PhilAm community sa LA. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. 32 driving schools suspendido, pinagmumulta ng tinatayang 1 milyong piso. Pinoy na dating may kaso, dawit sa LA immigration raid. DA suportado na managot ang mga sangkot sa hindi rehistradong pataba, pesticides sa Las Piñas. ICC binasura ang petisyon ni former President Rodrigo Duterte na diskwalipikahin ang 2 ICC judges. DSWD sinagawa ang profiling ng halos 2,000 dating rebelde sa Lanao.
At NAIA subcontractor huli sa kasong human trafficking. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.